Director JC, hindi pa nga tapos yung mga pag-proclaim ng mga nanalong party list at meron din tayong mga mapoproclaim ngayong araw. Kaya para bigyan tayo ng kaalaman tungkol dyan at mga update, syempre kasama natin si Acting Director 3 ng Education and Information Department ng COMELEC, si Director Vicky Dulcero. Magandang umaga po, Director Vicky. Magandang umaga, Director. Magandang umaga, JC at Sandro. Opo. Magandang umaga sa mga tagapanood. Opo, ma'am, siguro we can start off. Alam naman po natin na meron na pong 14 na party lists na proclaim po. Pero today po, sabi nyo kanina, nabanggit po ninyo sa ating kwentuhan na meron ba pong mga mapoproclaim today? Ilan po ba inaasahan natin? Ito ay bilang pagpupuno sa 58 na representatives that will be coming from the party list na ating iuupo bilang bahagi ng ating kongreso sa after ng elections, May 2013. So, ito pong party lists na ito, ma'am, ay sigurado na pong meron silang 2 seats. Tama ba? Itong 14. Yes, they have already obtained or garnered more than or around 200 votes, 200,000 votes. Ayan, at kasi ang basehan nito, yung 2%, ay yung number ng mga botante na bumoto sa party list. So, ngayon, I think ang nakapeg sa 200 to 250,000 ang 2% from the total number of voters who voted in the party list. Ma'am, meron po bang mga incidents na ngayon po sa pagbibilang po ninyo na sumobra pa po sa kinakailangan? So, kumbaga may mga extra I seats po na believe yung maibibigay? ilan sa 14 na naiproclaim ay nakagarner ng more than 600,000. So, meron na silang possible na 3 seats. 3 seats in the Congress. Meron po ba tayong, alam po ba natin kung alin sa mga 14 na ito, yung mga merong 3 seats? na po. Wala akong finalist na dala ngayon. Alright. I think yung first 5, meron na silang, nakagarner na sila ng more than 600,000 Alright. So, automatically, seats. na kaagad. Ang 50 buhay, I seats na. think, Ang buhay, definitely. I think we definitely, have kasi 3 siya yung seats. number 1 Number I one think po. more than 600,000 na ang nag-garner niya. Okay po. Ayan. Pero ma'am, ano po, kaya yung nagpapatagal po sa sa pagtapos ng pagbibilang nga po ng mga natitirang mga party list na votes? Kasi ang alam natin, Sandro, kahapon din dapat. Yes, no? opo. Mapoproclaim. Pero ngayon po, Tama na-delay yan. po tayo ng na-delay. And ano po yung Tama. rason behind this? Medyo mabusisi ang pagbibilang sa party list kasi nakabase yon sa percentage ng mga botanteng bumoto. Hindi katulad ng sa senators na bibilangin mo lang, pataasan lang sila ng number of votes. Yes. Ito, meron pang percentage na kinukuha. Kaya dahil sa mabusisi siya, si chairman kagabi pinospone ngayong araw para tiyakin kung ilan talaga sa mga party list natin ang nakakuha ng at least 2%. At bukod diyan, yung mga party list naman na hindi nakagarner ng 2%, lahat sila ay irarank pa rin. Dahil pupunuin natin, ayon sa last na ruling ng Supreme Court, pupunuin natin ng 58 seats sa ating Kongreso. Ito naman, Director, ang Senior Citizen Party List ay gusto mag-file ng temporary restraining order sa proclamation ng ating mga party list. Posible ba na maurong pa ang proclamation dahil sa gustong i-file ng Senior Citizen Party List? Titingnan natin kung pakikinggan ito ng Korte Suprema. Kasi ang last resort naman to review the decisions of the COMELEC ay ang Supreme Court. At ang COMELEC naman lagi ginagalang natin kung ano ang magiging desisyon ng ating Korte Suprema. Pero will they have the time? Actually, iniisip ko, Yun nga parang lalo na kung magpo-proclaim na ngayon. Di ba? Marami Parang ng ibang aabot pa bagay ba na sila? kailangan pang gawin. Iwi-weigh yan ng Supreme Court kung anong advantages at disadvantages na ipagpaliban ang proclamation. Kasi para maisang tensyon sa ating bayan, maganda talaga na maiproclaim na lahat ang mga Yes, nanalo. totoo yan. Okay, sa alam mo, Sandro, ang pagkakaalam ko kasi dito sa Senior Citizen Party List, meron silang, kaya sila na-disqualify, no? Dahil meron silang nilabag na batas. No? Yes. Kasi ang nangyari ay parang kontrata, no? Yung naging termino nila, term sharing agreement. Ano po, tungkol saan po ba ito, Director? Baka maaari nyo kaming bigyan liwanag. Hindi kasi maaari na magkaroon ng internal rule ng term sharing. Itinakda ng batas na ang party list kapag siya ay
ipinroklama o nakakuha siya nanalo siya, no, sa isang given election, meron siyang 3 taon. Ang nominee niya ay mayroong 3 taon upang magsilbi sa ating Kongreso. Wala, kumbaga, hindi provided ng law na ang mga nominees ay magkaroon ng term sharing. So ang ginawa po ng Senior Citizen Party List Ay ay hindi ayon sa batas. Okay. Ayan. So, ang COMELEC, base doon ay dinisqualify ang party list na ito. Okay ma'am, ito naman po, syempre alam naman po natin na malaking bagay at malaking tulong yung nagawa ng mga PCOS machines nung nakaraang eleksyon. And syempre yung election before that po. Pero ngayon po, ano pong mga mangyayari naman sa mga PCOS machines na ito? Are they gonna be stored? And yung, paano po yung proper maintenance? Dahil syempre, gagamitin pa po natin ulit yan in the future. Ayan, Sandro, tama yan. Binili na natin ang PCOS machines, kaya dapat na nating alagaan. Property na yan ng Republika ng Pilipinas. Ang lahat ng PCOS machines, yung mga 82,000 na finild natin itong nakarang eleksyon, lahat yan na ibabalik natin sa ating warehouse na temporary ngayon nasa Cabuyao, Laguna. At ito ay i-store doon at maaaring i-upgrade uli kung magkaroon uli ng desisyon ang ating Commission on Elections na gamitin ito sa taong 2016 Yes. kung saan meron tayong isang presidential Presidential election. Pero ma'am, paano naman po siguro yung maintenance kumbaga nitong mga PCOS machines? Kasi alam naman po natin na nung election po, meron po mga ibang PCOS machines na nakaranas ng mga problema. Itong mga PCOS machines po ba na to, di-dispose po ba to, aayusin lang po? Ano po ba yung mga steps na gagawin po ninyo para i-address itong issue na to? Sandro, magandang tanong yan kasi ang mga kababayan nga natin ay medyo nag-aalala sa mga nakaraang problema. Ngayon, ang COMELEC ay nasa proseso ng pangangalap ng lahat ng mga reports upang ating ma-determine ang extent ng mga naging problema. Maraming mga organisasyon na nagre-report nga na 18,000 daw ang mga nangyaring glitches sa PCOS. Sinasabi naman namin it is less kasi ang report sa amin ay ang CF cards nga 637 lang ang report na tanggap namin ngayon. Pero hindi pa tapos lahat ang report na ginaganap sa iba't ibang bayan, iba't ibang probinsya. Siguro within the last week nitong buwan na ito, meron na tayong full report na ating mai-share. Pero ang pag-upgrade nito, meron tayong departamento sa COMELEC na siyang tumitingin sa pagme-maintain ng ating PCOS machines. Ito yung ating IT department. At least alam naman natin na medyo, meron tayong peace of mind dahil alam natin na well-secured itong mga PCOS machines and hindi sila matatamper para magkaroon ng dayan sa next elections na. Pero talking all about this, no, itong mga glitches, no, itong pag-aalaga rin sa ating PCOS machines, ano nga ba, Director, ang general assessment ng ating COMELEC sa nangyaring eleksyon? Sasabihin natin na sa pangkahalahatan, naging payapa, naging maayos naman, at naging malinis naman. Ito ang aming paningin sapagkat sa lahat ng mga datos na nakakalat, yung ating election returns, yan ay 30 copies. At yung ating mga certificates of canvass, 30 copies din yan sa mga munisipyo. Sa ngayon, ang aming natatala na nagpaprotesta lang ay 15 local candidates. Noong nakaraang 2010, umabot tayo ng mga 73 or 76 at lahat yun ay na-dismiss. Na-dismiss lahat ang mga protestang ito sapagkat nakita nila na kung ano yung mga ibinoto sa mga balota, ang mga isinade ng mga botante, ito ay tama sa bilang ng PCOS machine. Okay. Pero meron din mga nagsasabi, Director, na parang ito ay napakatagal, no, na bilangan compared sa previous na 2010. nung 2010 national elections. Ano naman yung masasabi ng COMELEC dito, Director? Nagkaroon kami ng problema nga CF cards na may mga na-corrupt at umabot nga yung bilang namin ngayon sa 637 areas or precincts. At ito'y nakadelay kasi ang bawat presinto, hinihintay ang resulta niyan para makumpleto ang munisipyo, Bago i-transmit. ang syudad at ang probinsya. So hanggat hindi nabubuo sa municipal or city level, hindi mabubuo ang probinsya. At kapag hindi rin nabubuo ang probinsya, hindi rin yan makakarating ang
pagtatransmit ng resulta sa ating National Board of Canvasser na nandito nga sa PICC. So dahil sa lateralized ang ating canvassing system, medyo naghihintayan. Kasi maraming mga areas na syempre kailangan antayin bago matapos, yung next na naman, yung next na naman, yung mga dinadaan So siya proseso. tatlong layers yan Yes. Sandro. Ito mama, lumihis naman tayo sa usapan ng PICOS. Pag-usapan naman po natin, isa pa syempre yung crucial role na tumulong sa eleksyon yung mga guro po naman natin. Kamusta naman po yung mga feedback na nakuha mula sa mga guro na tumulong nga po during the election, and sila po ba nabigyan na po ng proper payment Yes. para sa kanilang services? I believe more than 95% na bayaran na. Ngayon, tinitingnan natin yung mga areas na hindi pa nabayaran. Bakit hindi pa sila nabayaran? Ang pondo, JC at Sandro, na-release yan before elections. At na-release yan through the ATM. Alam naman natin yung ATM, mabilis, ano? At yung mga walang ATM na nag-serve po ng mga BEI, nag-distribute po tayo ng cash cards para po mabayaran sila kaagad. Ngayon, meron yatang mga nag-substitute na BEI na wala sa listahan. Ito'y isang area din ng concern namin na kailangan silang maatendahan ngayon. At yung mga iba pang naging problema. Kapag ba nag-substitute kayo sa BAI, Director, pwede kayo mag-expect na makakatanggap din kayo ng compensation? Oo, kasi actual performance, Right. no? Ang dapat bayaran. Ngayon, kung nagkamali at kung hindi for example, hindi siya naka-report dahil sa mga ilang kadahilanan o nagkasakit at siya'y masasubstitute, ang babayaran dapat yung nag-perform na BEI. So, titingnan natin ilang porsyento ang may ganitong sitwasyon. Ito naman po, ngayong pag-usapan naman natin, dahil tapos na nga po ito nga, eleksyon, ano naman po yung mga proyekto, yung mga gagawin pa po ng COMELEC na mga paghahanda po siguro para sa mga susunod na eleksyon? Nako, Sandro, eto na naman, may election na naman tayo. Ito'y barangay election naman. Although, earlier, si Chairman Brillantes recommended that we postpone it for next year. Alam naman natin na ang presidente nagbigay na rin ng kanyang opinion tungkol dito na siya ay nasa inclination na hindi i-postpone ang darating na barangay election. And it will require a law. A law should be passed to postpone the election this year. At maaaring ito'y masalimuot. Didiskusyonan pa ito ng Kongreso. Ngayon, bandang July or August, magkakaroon tayo ng registration para dun sa mga bagong botante na nag-turn 18 after May 13, maaari na silang bumoto sa darating na barangay. Bukod dito, yung mga 15 years old at less than 18 years old, ito naman ay sasali sa isang eleksyon Sa para SK. iboto ang SK, official nila. Ayan. Okay, Director, siguro final message na lang sa ating mga tagapanood tungkol sa nangyaring eleksyon. Marami pong salamat sa lahat ng mga naging partner ng ating ng Commission on Elections. Ito pong nakaraang halalan sa mga pagtulong, lalo na po sa mga NGOs, mga volunteer sa ating mga deputized agencies, sa media. Nagpapasalamat po kami sa pag-extend yun ng tulong para ma-inform po ang ating mga botante. At higit sa lahat, asahan niyo po na tinitingnan ng COMELEC ang mga naging problema nitong pong nakaraang halalan at sa susunod na mga araw, maaari pong magbigay kami ng mga mas malilinaw na solusyon o rekomendasyon upang ang mga problemang ito hindi na po maulit sa darating na presidential elections. Okay, maraming salamat, Director. Nakakatuwa, Sandro, kasi itong COMELEC, nire-recognize din nila na merong mga kailangan tignan talaga. Yes, so, mga areas for improvement, kumbaga, Correct. dahil meron nga tayong upcoming elections, and gusto natin na lahat tayo nagpo-progress din siguro dahil lahat ng mga pagkakamali, kino-correct na natin para maging better ang election flow natin for the following election. Salamat po, Director. Maraming Yan po si salamat. Director Vicky Dulcero ng COMELEC.